Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan, si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit, humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay na kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Paano ka sumusunod kay Kristo? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, makikita natin ang dalawang uri ng pagtugon sa Diyos. Mababasa natin nang ipanahayag ni Simon Pedro ang kanyang pananampalataya nang sabihin niya ang katotohanan kung sino si Jesus. Na siya, ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay. Subalit, sa kabila ng pagpapahayag nito ay pinakita ni Simon Pedro ang isang makasariling pagtugon noong kausapin niya si Jesus. Marahil ay sinabi niya na ayaw niyang mangyari ang paghihirap na dadanasin pa lang ni Jesus noong mga panahon na iyon. Nang dahil dito ay makikita nating nagalit ang ating Panginoon sa ginawa ni Pedro at tinawag siyang Satanas. Pumapatungkol sa makasariling hangarin na itinanim ng demonyo kay Pedro. Sa ating pagtugon, minsan ay nagiging makasarili tayo. May mga pagkakataon na ang tugon natin ay mangyari nawa ayon sa nais ko, imbis na mangyari nawa ito ayon sa nais ng ating Diyos. Sa ikalawang yugto ng ating ebanghelyo ay mababasa natin ang tamang paraan ng pagsunod kay Jesus. Ito ay ang paglimot sa sarili, pagpasan sa krus at pagsunod sa ating Panginoon. Ang paglimot sa ating mga sarili ay nangangahulugan ng pagtugon o pagtuon ng atensyon natin kay Jesus at sa mga pangangailangan ng ating kapwa bago ang ating sarili. Ang paglimot din
sa ating mga sarili ay ang buong pusong pagsuko ng lahat sa Panginoon at buong pag-asa sa kalinga at tulong ng Diyos. Katulad ng mga pari at mga religyoso, pagpasok nila sa buhay na kanilang pinili ay hindi na nila o hindi na sa kanila ang kanilang buhay. Hindi na sa kanila ang lahat, kundi sa Panginoon na ito. Lahat tayo may mga krus sa buhay. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos na pasanin ito, kagaya ng ginawa ni Jesus nung pinasan niya ang krus sa kanyang mga balikat papunta sa Kalbaryo. Ang ating krus ay panghabang buhay. Hindi pwedeng ibagsak na lang natin ang krus kapag hindi na natin kaya. Maaaring ibaba pansamantala kapag napapagod na tayo upang magpahinga. Subalit, kailangan ulit natin buhatin ito papunta sa Kalbaryo ng kaluwalhatian ng Diyos. Tayo rin ay inaanyayahan na sumunod sa Diyos. Ito ay ang buong pusong pagtanggap o pagganap sa kung saan tayo tinawag ng Diyos. Kung tayo tinawag sa buhay na pag-aasawa, mahalin natin ang ating mga asawa at mga anak, maging tapat tayo sa pangako natin sa kasal. Kung tayo ay tinawag sa buhay religyoso, maging tapat tayo sa sino pa ang tungkulin natin sa Panginoon. Harinawa, hingi natin ang tulong ng Diyos na tuptin ang anumang buhay na pinili niya para sa atin at ating pasanin ang ating mga krus sa buhay. Sa puntong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, tulungan at gabayan mo po kami sa aming pagsunod sa iyo, sa pamagitan na paglimot sa aming mga sarili at pagpasan ng aming mga krus sa buhay. Hinili namin ito sa iyong pangalan. Amen.